sasakyan mo. Arimen ang radyo mo. Itatak mo sa opisina mo. Arimen ang radyo mo. Itatak mo sa radyo mo. Sa radyo mo. Ang musunod na programa ng debate usa ka Pinay. Ang mga pulong una-una na pagkaliwangan sa Dumala Biring, iyan lamang ugulay-labot ang mga kawan ng Dumala ng Sibihan RMN Iligan. Gala kumusta, mayong buntag, welcome mga kaigsunan sa atong tulumanon. Ang atong kasayuran sa Iligan. Ining adlaw Martes, sa 13 ng bulan sa Mayo tuig 2014. Ito magigala sa kanginan City Councilor Ariel Parinio Anghay o City Councilor Bayani Ariola. Itag may buntag yan sa itong mga suking tigpaminaw sa kapatag-upat ng 44 ka barangay sa Dakbayan sa Iligan. Mayong buntag kaninyong tanan mga kaigsunan, may pagpanikay-sikay sa inyong tagsa kapanimalay o ganyan manusab ang 45 nga barangay sa Iligan. Ang Barangay City Hall, mga igsoon, mayong buntag din na sa mga kauban sa buhat. Mayong pagpanikay-sikay sa inyong pagtrabaho karon. Ito yung nga programa sa atong maantik na Congressman Vicente Bart Belmonte Jr. sa atong pinalangga usab na Vice Mayor Roderick Marso, tanan ng mga konsyales sa Dakbayan sa Iligan sa tubong og tinguha nga mapatinaw, mapaklaro ang mga daghanan kayong nga mga issue sa Dakbayan sa Iligan. Naglibog na ang mga tao kung unsa gyud tinuod yan. Ang paghatag natong kasayuran Brad alang sa katawhan aron sila mahatagan gyud og tinuod nga mga impormasyon ilabi na sa daghan kayong mga batikos ug birada sa mga miyembro sa konseyo o tungod dinhi dapat masayran sa katawhan. Labi na gyud dinhi sa istasyonan kung unsa gyud ang mga lintunganay, sabi ni saya pa lintunganay. Anyway, daghang kinaminaw kanato yan. Labi na sa itong mga hinterland barangays, daghang kinaminaw. Muna advantage sa DXIC, 14 piso gagod. Yes. Bata diyan, nandito diya. Kada adlaw na. Kada adlaw na maminaw. Di na siya kompleto ang iyang adlaw kung di ko maminaw sa DXIC. Ako na paabot akong pamusta usab sa ako tong amigo, si Sar Octubre, mayong buntag sar. Ang Vice Mayor karon naminaw siya. Si Vice Mayor Roderick Marso, nya karon adlaw yan sesyon. Sesyon sa mga sakop sa sangguniang panglungsod ng Sara, may buntag diha. Alangalan si Madam Sara, Oh. Kada adlaw na maminaw na si Nang Sara o si Madam kibutangan ni Madam Sara Harabata. May buntag diha si Nang Sara. Ang karong adlaw yan Martes. Yes. Mao ang pagpahigayon og regular na sesyon. Dunay appeal mga appearances ba? Naay special order nga ipahigayon karong hapon mga kaigsunan. O atong iawhag ang uban usab sa pagtambong kung gusto mo moadto dito sa atong City Council, sa ato ang session hall, open ka na alang sa tanang mga katawhan nga gusto masayod maminaw, matagan og kasayuran mahitungod sa mga importante kaayong mga legislations nga pagabuhaton sa konseho karong hapon na. Ang diha sa special order business karong hapon sa atong sesyon mao ang pagtungha appearances ni Melchor Aikisula. Agatong Chief of Staff sa City Mayor's Office, Mila Rodrigo sa City Human Resource Management Office, Ray Clabano, Raimondo Clabano, City Accounting Office, Marina Humalon, City Budget Officer sa lokal nga kagamanan, to shed light and answer some queries regarding the release of wages of casuals at the City Mayor's Office, CMO, which were charged against the ICADAC funds, the Iligan City Anti-Drug Abuse Council funds. Kini mao'y lingtunganay, kini mao'y resulta sa usa ka privilege speech sa atong kauban nga si Councilor Pastor Bayani Ariola. So, duay appearance yan. Yes. Maayo gud bad nga manunga na sila no para mahatagan gyud. Andam na ka sa mga pangutana. Andam na. Bisag ka. Andam na ang pangutana ni Councilor Bayani Ariola. Ang isyu, unsa ning isyu yan?
tubalikan? Ang issue niini gumikan kay adunay mga pipila ka mga casuals upat kini sa natala. Nakay record? Wala na ako madala karon Brad, pero for sure karong hapon na adin ha gumikan sa atong pagpadali-dali lagi. Mao ni. Anyway, tungod kay kini gi-charge mga kaigsuonan ngadto sa funds sa anti-drug abuse, no? Na funds sa dinha sa atong ikadak na maoy gikuhaan mga igsuon gikan sa mga empleyado sa CIO, no? City Information Office. Og unta naaman untay mga ngalan nga giendorso ang administrative officer sa ikadak kung kinsa gyud tong mga tao nga mao'y gatrabaho dinha sa ikadak. Pangutana yan, kining mga casual nga mga trabahante, employees nga naa mismo nagtrabaho sa ikadak, nakasweldo wala? Na ako'y impormasyon Brad nga sila pod dai nakasweldo. Nakasweldo ang taga-ikadak. Okay. So patas la. Patas. Pero ang pangutana din ha Brad, ang dakong pangutana tungod kay si Mr. Melchor Alquisola, aduna siya gihimo nga certification. Unsa man to? Kato nga certification nagpamatuod kung asa dapit kuhaon ang funds aron nga masulduhan ang upat ka mga casual employees nga naa sa CIO o pinaagi sa usa ka account code nagikan sa ikadak o unya pagkahuman adunay gibutang didto nga wordings, no? Sa katapusan ng wordings yun to as authorized by the sangguniang panglungsod in this city. Kasi gaya pirma Si Mr. Melchor Alquisola. si Melchor. Mayong buntag Melch. So, nakasweldo ang pipila ka mga casual employee apan halos kadaganan sa ato mga job order casual employees sa sitio, mga nurses nato, ang uban wa pay sweldo, city health halos tanan way sweldo, mga job order way sweldo, tungod kay gipasangin na usab ang sangguniang panglungsod. Matud pa nga duna kunoy ordinansa nga gipanday si Konsyal Providencio Bong Abragan Jr., ang chairman sa Committee on Labor sa Siyudad sa Iligan, ordinansa nga nag-prescribe sa mga guidelines diha sa hiring employment sa mga casual employees pinaagi sa job orders. Atong interviewon si Councilor Abragan, pabilihog kong tawag, no? Tawagan nato si Councilor Abragan, naminaw maganis Councilor Abragan, tawagan nato kay si Councilor Abragan, no, of course, particular kay siya may chairman sa Committee on Labor, may tungod niini, siya mo gipasanginlan, no, in particular, unya in general pod, of course, ang sangguniang panglungsod, kay matud pa ang sangguniang panglungsod kuno nagpasar og usa ka ordinansa, City Ordinance number 14-6145, an ordinance prescribing guidelines in the hiring of employment or hiring employment of casual employees or laborers paid on a daily wage or piecework basis and hired through job orders for local project authorized by the Sangguniang Panlungsod of Iligan. This is pursuant to Section 76 and 77 of RA 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991. Ang principal author ani mao ang chairman nato sa Committee on Labor nga mao si Councilor Providencio Bong Abragan Jr. No, member author. Unya mao ni ang gipasangil nga wala kuno makasweldo ang mga job order casual employees apan inconsistent kayo kay pananglitan kung kani ang hinungdan, no, kung kani nga balaod o kaning ordinansa nga gipanday ni Councilor Abragan mo hinungdan nga wala makasweldo ang mga job order, nga nang nakasweldo man ang katong imong gi-expose usab nga silang Mr. John Bacos. Nga job order man ang ilang engagement, yes, di ba? Panalitan maingon ta nga do na man ordinansa nga ang job order dili makasweldo, gikinahanglan una nga musubay sa mga gabayan, musubay sa mga guidelines sa city ordinance nga gipanday ni Councilor Abragan. Apan kung kana mao i-basis nila nga wa makasweldo ang ato mga nurses, kung kana ang ilang basyanan nga wa makasweldo ang ato mga halos tanang mga job order employees, kung kani nga gipanday ni Councilor Abragan nga mao gipasanginlan nila ang sangguniang panglungsod, particular si Councilor Abragan, kay siya may chairman sa Committee on Labor nga doon ako na resolusyon, doon ako na ordinansa, may hinungdan nga wala makasweldo ang casual. Kung kana may mahimo nilang basyanan nga nakasweldo man silang June Bacos, nga talinis kayo og
tilaok. Talinis kayo og dila. Talinis kayo og tingog. Di ba? Kaya, unsa man ay balaod nilang Jim Bacos? Asti lang. Job order man sila. Oh. Sa ito pa, special sila. Nga naman ka, no? Oh. Talinis magugay tingog. Talinis sa tingog. Oh. Laog kay tilaok. Tilan. Bitaw. Nasa tong linya karon ang atong chairman sa Committee on Labor nga mao'y gipasanginlan in town sa Executive Department nga nagpanday nining ordinansa nga wa kuno makasweldo ang ato mga job order employees. Nasa atong linya si Councilor Providencio Bong Abagan Jr. Kung siya may buntag, May buntag Councilor Angay o Councilor Ariola. May buntag may buntag o Yel. yes. Yel kana magbuga. Actually kana nga ordinansa dapat unanimously approved, majority approved sa isang guni ang panglungsod. Ina nang ato ginagituki og maayo. O kada nga ordinansa is nagsugod ka na siya, ibasihan na to, mao katong memorandum ni Honorable Sir Sorencia, City Mayor, dated January 15, 2014. O iig yung giklaro nga in accordance with the provision of law, kay we are the law of we are following the rule of law. Title 3, Section 77 of the Local Government Code, stipulating that the chief executive shall be responsible for human resources and development and shall take all personal action in accordance with law. Dire na may come in sa second paragraph. That the local second sentence, the local chief executive may employ emergency or casual employees or laborers paid on a daily wage or piecework basis hired through job order for local projects authorized by the Sangguniang Panglungsod. So therefore, kung atong gutad-gutaron kani, kay maumakani ang balaod, nakaingon rin nga pwede mo hire ang ato ang mayor sa mga daily wage or piecework basis. Pero pinaagi ka na siya sa job order. Number 1 na siya. Pero kung naman gani job order, kinahanglan na ay local project. Kay kaduha. Ikatulo man ka iyang gi-site dere. Authorization of the Sangguniang Panglungsod, no? Approving that local project. Now, this should go together, concord together. Now, matod pa, dito sa usa ka flag ceremony, ningon ko na itong mayor nga naanaman ka ni kwarta na bayad. Na naman po kani project. Na project ha? Nga hindi naman sweldoan. Tungod aning ordinansa. Unya, i-require man ka na nga kinanglan at aprobahan sa Sangguniang Panglungsod. Dili man na pwede ko na kwarta, na project, automatic na. It submit pa na sa Sangguniang Panglungsod for approval. For the authority. Okay. Gani, napagay-pagkapin rin nga kana ko nung mga casual, mga deployment, kinanglan ko nung regardless of their charges, no? Ang mayor ang mo pirma ni ana o mo approve. O dinhigani sa kuan, dinhigani sa suwat mismo, mo og hinungdanan. Usa ka hinungdanan nga ni-resign si Mr. Lungakit, no, si Glenmore. Kay matod pa niya atong Abril 11, nakareceive ang ilang office o kaning ordinansa. Ang ordinansa gitituluhan og ordinansa prescribing guidelines in the hiring, employment of casual employees or laborers paid on a daily wage or piecework basis and hired through job orders for local projects authorized by the Sangguniang Panglungsod of Iligan City. Pursuant to Section 76 and 77 of RA 71, 7160. Mao kato ang subay sa balao sa memorandum ni Mayor Herencia nga kinahanglan nga mag-hire gali o kato memorandum dated January 15 nga kung siya rin maka-hire sa casual ibutang sa local projects nga gi-authorize ng Sangguniang Panglungsod. O this is subject to
mga interpretation kay hasta mismo si Glenmore Lungakit. Nalibog na siya sa interpretation kay matod pa rin sa mga sakop ni Mayor Herencia. Na only the mayor can hire the casual. Kay that is provided in Section 77 and there is no other such provision in the local government that the Sangguniang Panglungsod may hire casual. So kana tumutana lagi nalibog na karon kay gibutang na nato nagpasal kita resolusyon na simple ra ba kaya itong resolusyon na sa pagtuman lang na ma-maximize nato ang utilization. Ningon gani si Kuan si Lungakit. These different views on the issue of job orders coupled by newly approved ordinance cited above left me in quandary. Nalibog siya taon siya. Live and wonder. Ngayon, i-interpret naman ka na sa DILG, sa region, si Borges. Na iklaro na ang job orders mayor, lahi. Ang casual job orders vice mayor, lahi. And the resolution, dated January 15, 2014, nag-issue ni mayor, is isa ka invalido. Ineffective. Iklaro naman na. Now, so, in other words, we have no other option kundili ang Sangguniang Panglungsod muliyok isip balay-balauranan o kusa ka para ma-maximize ang atong katuyuan sa ato ang kaning mga casual. So, usa gani sa ka-purpose diha na sa Section 2. Mao kato ang the passage of this ordinance is aimed to achieve maximum utilization of government finances. Iklaro niya, insofar as employment of emergency or casual employee or laborers paid on a daily wage or piecework basis and hired through job orders. No? And authorized by the Sangguniang Panglungsod. Iklaro gid nato na ang purpose ana. Unya ang mga requisito dili man lisod. Ambot unsa ba yung kalisod nga dili magyud ma-endorse sa Sangguniang Panglungsod gikan sa City Mayor's Office. Nahandog siguro sila kay bisag sila may unang nag-coin aning award na Donald Ghost Casual. Pero na po siguro sila Ghost Casual. Ato lang ba nga they are also implementers of the law. Pero nga hindi sila pwede mo-implement sa ilang end, nga dili man nila nga dili nila kaya i-implementar nga sila mismo tig-implementar mas balaod supposed to be. So, ang nakabutang diri. Nga ang CPR mo, no? Ang CPR niya ang buwatan sa mayor na magsabit sa ilang opisina sa mga sumusunod na dokumento. Una, ang titulo sa unsa ka na sa local na project, no? Name or title. Name, okay, unsa na mga project. Dayon, ibutang po diya, butang tang medical project, no? Nursing project, there's ato ang city hospital, no? And from different departments of the city duly approved by the Sangguniang Panglungsod. In other words, nasa i-endorse ato mayor na isa ka ngalan sa proyekto na lain nga mga departamento na naaprubahan na ng Sangguniang Panglungsod. Dayon, kung sa program of works, no? Sa program of works, nakadlaw. Attach diya. Attach diya. Pagdaw ko sa katuig. Sige. Pagdaw sa katuig ni mahuman. Dayon, Pilay mo ang gusto gusto. ta. Dayon, naaba na appropriation. Pila ang appropriation na ng amount. Okay. Pag umana, Ngalan sa appropriation na amount, labitan naman siya sa kuan, sa tawag kaning mga nurse nato, mga kasual. Okay, ang saman siya, so medical support project, okay? Tapos pilay amount involved. So, kaya nang approve na niya sa Sanggunian, no? Gisabit na sa mayor, endorse na sa mayor, yung i-approvehan sa Sanggunian. Dahil nakabutan dito listahan, yung sa mga workers, to be hired, no? Buta pwede pa ganun na diri kung mau ni mau na available, pwede pa na nila butag reserve, no? Kaya kung na reserve, aprobahan na po nato. Now, kung sa may skill sa each worker, di man po ta pwede nga anas, buta nga nato ng panday. No. So, kinala na po na ikinanaw na to nga. Now, if ever ka ng mga ordinary na ordinary nga mga workers o casual,
tanaw naman na ang academic training. Sa man sila high school, elementarya, o ang experience. Ang alam. Imo mo di ang panday o imo driver. Diba? O ang driver, imo mo nas. Tanaw po natin na ba sa experience sa driver, driving. So nga nara ka-simple. Marami, pagkahumara si Isa Michelle forward to the city office, the documents, the review letter stipulating the same was thoroughly reviewed. Only then, that the city mayor's office shall request for an authority from the Sangguniang Pangulunsod for execution of the project. I-execute na dahil mga additional authority for execution. Ay kasimple na ano. Ay sabay kalisod ni ano. Nga muro naman ibutang ni muna nga, mali mga tawhana, mali amount involved, mali nga project, kaya pagkoman, mali ilahan training, madunggan ko pa, nga nang hila ko ng uban diha, kay lisod ko ng kaayo, kay napa ko ng skills, ano, ang pambutang na diha, di wala skills. O kung wala skills manggaling, naba experience. Kaya ang skills is mastery. Ang experience is something na natrabahoan mo. This is not a very difficult, dili ni siya lisod nga ordinansa. Ang nagpalisod lang diri, kaya ano, ang City Mayor's Office, dili mo hatag o listahan, project na aprobahan sa ngurian. Yan ang dili mo po mahatag. Muna. Basta siguro, o pananaw siguro, wala'y bili ka na sa ngurian panglusod. So, dili ka na, wala na kuan. Pwede ba tayong gobyerno ng wala isang ganyan? Mao ka na itong pangutana diya. Oo. No? Na wala siguro kuan o i-considers that as a non-existing, non-power, no function. And in fact, nagkaka-function karon wala si casual kay ni-include na gano'n sa ato ang mga employees. So, ang kuan pa is itong pangagi mga ghost casual kay walay ordinansa, walay resolusyon na nagatugot na kita mag-employ kita kato ang mga drivers, kato ang o katong atong mga license na barangay license, wala na. So in effect, yes, in effect, Councilor Abagan, dili tinuod ang gipakuyanag nga istorya diha sa Executive Department sa City Mayor's Office na ang ordinansa sa Sangguniang Panglungsod na unanimous but pasabot tanang membro, dili lamang si Councilor Abagan, incidental lang si Councilor Abagan kay siya may chairman sa Committee on Labor, but pasabot apil og butal si Huerta, si Councilor Isyo Larasabal, tanan. Unanimous man, wa may nag-oppose. But pasabot nini nga dili tinuod nga ang resolution nga gi-author ni Councilor Abagan with unanimous consent, dili tinuod na maoy nahimong babag niining pagsweldos mga job order. Dili na tinuod kay kung mao kaning ordinansa nga mo'y babag, yun naman kayo endorse ni taon sa Sanggunian, yung mga listahan. Di ba siguro elementarya o high school graduate, makaimo niya ni. I-endorse naman na, nga sabi kalisod, pantuson ang mga tao sa executive. Nga executive primary duty of the mayor, nga endorse niya sa Sanggunian. Yes. Dahil ikaduha, ang kaninga provision, dili na naturubahaton ng ordinansa kung wala itong memorandum. Ngayon man ang memorandum nga kinahanglan ang mayor, kinahanglan subay sa Balaod, 27, the local chief executive may employ emergency, casual employees, liberal paid by daily wages, to work basis hard through job orders for local projects authorized by Sangguniang Panglungsod. Ang maroon lang siya dahil yung ba't yung sigay mo ni aning advisor mo rin kabalong sa meaning ani Giingon lagi ka ni Councilor Angay nga naunay siya story kaya siya may gabuhat ani yan mga gipirmahan karon matamos direktary ani kaya din sa bungiro Besto kana na siya karawang sa tawagan na expression na bumerang makita nato no nga ang tanan nga mga nahitabo mga din nga regarding sa mga job orders. Ang memorandum ng dated January 15 noong gyud mooy hinungdan sa tanan kung nganong ingon ani. Kining gipanday ni Councilor Abagan gani naka contribute mo gani ta ani nga mga maong ordinansa. Unanimous ni. Unanimous ni siya. Actually good anay tabo ni ani. Pag sa original ginako ani
natay gipang-amen nga through your efforts, nga ipang-amen ipang sulod. This is a collective work. It's not only sa ako lang ning kuan, ako lang ning gibuhat. Kani this is a collective work. The process sa atong deliberation, there was an after any comment, any amendments, din pasok ang mga amendments. Yes. Wow, ang amendments is because to give meaning, spirit, o to have it materialize and be realistic. Kaning gihatag na January 15, 2014 nga memorandum. Mga na inungdan. Hindi karon na-aprobahan na. Hindi na makita na. Kaya karon na karon ka po naon sa mga follow the leader. Naon sa mga ang paluyan naman nila inunod-nod. Lagi, inani bitaw ang logic bitaw Councilor Bagan. Now, kung kanina ordinansa ang hinungdan nga ang mga job order wala magkasweldo, ang atong pangutana sa mga katawan na naman po magkasweldo si Mr. John Bacos kung uban pang mga trabahanteng kaswal na doon sa dughan na job order man po sila nga wala may authority sa sangguniang pangungsod. So ang uban majority gipalo nila, ang uban dili nila isunod ang regulamentos balaod. Sa to pa dili ni mao. Kay kung mao ni balaod ang ilang gisulod, now dili po magkasundo John Bacos. Magkakubra ang sundo kay job order man siya, di ba? Nakakubra ba din? Nakakubra. Mag-charge. Dito, mabitaw nga si Councilor Bayani Alula ng kisi-kisi, nag-privilege speech in town, hapit kay lako na in town, Councilor Alula. Kaya ano mang gikwaan, ma-emotional kita, Brad, kaya para na to, kana siya nga kwarta is, these are taxes of the people. Lagi. O nga, naay mga appropriation, nga supposed to be mga daw, kana nga appropriation, intended na para Anti-Drug Abuse Council, kay atong nakita mag-operate na ang drug treatment and rehabilitation center karong tuiga. Unya gigamit kini as charges sweldo sa mga tao nga nagtrabaho dinha sa City Information Office. Nagdagko kay sweldo. Gigamit sa lain. Gigamit nila. Tuyo. O katat intensyon. That is technical malversation. Correct. Maunay gisulti ko sa isa ka abogado nga akong amigo. That is a technical malversation. Muna nga dila appearance sila karong hapon. May appearance karong hapon. Silang nature sila. Kasubo ko po, no? Naapo na nang hitabo. Pero pipilaran po din to. Duha ka tao man siguro tulo. Diya sa People Enforcement Board. Di ba, ako may chairman diya, no? That is under sa Mayor's Office na kuan budget. But that is an independent body. Na po ganun na-charge dito, gusto akong ipatanaw yun sa itong mga alam who was the one who approved. Because I was surprised, January o February, gi-charge sila dito. O sa may katuyuan yan na kuan man. Why sa pa yan? Because ang kaning pleb, that is mandated by law. No, that is separate. So, kung mag-job order diha, it's under that provision. Malaki. Pero dapat i-agenda, i-kalendaryo diha sa People's Law Enforcement Board informing the board members nga okay, magkuha mig budget gamay ha, may sweldo sa mga kaswal ha. O doon ang tayo board resolution. What do board resolution di ka sa pleb? Yes, naay ko ande ano kay naman ay paaprubahan na mo nga IP. Pero katong buha. Wala gyud. Actually, they are not workers dito. They are not working for pleb. Pastila. Mura gyapon this is the same scenario, the same case. Kang Councilor Ariola na ang ikadak na siya may chairman sa kining co-chairman sa ikadak, Iligan City Anti-Drug Abuse Council, nagkuha gyapon budget, nabili ganit taga ikadak. Sila Mr. John Bacos o gupat ka mga trabahante nagikan sa City Information Office. Nadagko na maging ka-exildo. So muna problema. Manang dunay appearance. Balikan na to ang job order. Kung kami ang ilang logic na dunay ordinansa si Councilor Bong Abagan o sa mga sakop sa Sangguniang Panglungsod na unanimous nga approval na hinungdan na dili makasweldo ang job order. But how come na ang kaning mga pipila ka mga job order na silang John Bacos nakasweldo lang? Sa to pala po ang ilang balaod na isunod, dili po ng balaod
nga mo gisunod sa kadaghanan, di ba? Kung sugdon pa ni ana nga pangutana, Oo. na kaning mga casual, Oo. wala masyuldo eh. Tungod kay ang sangguniang panglungsod kuno ang hinungdan. Oo. Sa ato, as far as we are concerned, this is a simple list and simple nga pa-approve nato. Approvean mo nato ni Diretso. Lagi. Di naman kinahanglan shortcut ni nga sa nga mong gisulti nga silang John Bacos nga wala na miyagi sangguniang panglungsod. So nga namang usa man diferensya aning gatrabaho diha sa City Hospital o kanang uban pong mga departamento nga sunduan nga di mo agi og kuano, if that is legal, that is illegal. If mo ang authorization sa gunian is required by law and therefore that is the legal process. Kung dili ka mo agi ang proseso, that is illegal process. So kung usa na kalainan ni ani nga simple na mga aproba na sa gunian. Kaya trabaho magiging na sila. I don't know, kung sa mapod kapait nga namang di man gyud nila iduso sa sanggunian ang kuwan. Thinking that action should be initiated as required, mandated by law by the chief executive. Yes. Kung dili siya mo action, dili tang mo action. No. Nga na mag-action man ta nga nabagay-ihap, nagikan ka sa mong diretso kag 4. Wagi may kag 1. So man akong logic diya nga. Unsa man kadisog ganun kita na mo ang 4 na pasangilan nga wa pa gani may guno. Di ang ulo ang pasangilan. Di ba? Kung basketball pa gani, ang guard sa bola mo nagdulag, Dalag bola. magdalag bola, tanya sa kurti para ipasa. Tapos bila nga ang sentro na bila ang nagdribble. So mano ako ang kuan isip sa kaning chairman sa sangguni sa Committee on Labor Employment. Now if we have the documents, subsequent supporting documents starting from January 15 memorandum and subsequent legislation, these are correlated to each other. Di na imo pwede nga kaning local ka kaning gustong gunian murumudingan asang gunian dili biya pun muhinog balaod ana kay kung wala ka naghimo og memorandum. Di ba? Ay kung wala ni memorandum maghulat lang po sa iyang gusto, pero gusto magkatagkuan i-maximize na to maayo ang utilization og ang kuan sa ang resources kuan ato sa syudad. Pero ano to sakto? Dili man pag-deprive sa mga employees nato. Ano mga kuan nato? Ano man like nagani diha nga ato ang mga kauban atong mga empleyado nga mga teachers, di ba? Nagani diha mga graduate, pero gideclare ganin sila ghost employee. O ato po ba tan-aw po nato nga tan-aw na po tayo di man i-strict to ginang education. Kaya kung wala ka education, tan-aw na ba kay training? Nanay, butang mo na. Nakamagani, magka-graduate of high school, ni Councilor Alvin, na sa CIO. Sa Wala na experience siguro. Unsa may pinalitan, pangutanan siya, ang iyang sweldo is 757. Kada adlaw, per day. Mas dako pag sweldo sa ato mga nurses, nga 5 ka tuig yung taong mag-eskwela. Pangutanan siya nga, unsa man imong educational qualification. Magkawalan ka high school, wala. Unsa imong special skill, ang akong special talent o skill, magkusog ng mga taki. Kaya taki yun, Kuntros Mayor. So, nalang ko yung concern na Councilor Ablagan. Di naman ka sa experience. Ang yung experience dito sa Armenica, kining Armenica dito, kining Region Mindanao Network, nagtrabaho ka dito sa una, Armenica ba? Ang yung experience, sabihan nang-apply siya og salary loan, kining Armenica, si Bobby Kapampangan, nag-istorya na ko ani. Ingon pang Bobby Kapampangan, gipangutana si John Bacos employment status. Ang sulat ni John Bacos no employment status ang pangutana. Ang iyang gisuat, gitubag niya married. Employment status tubag married. So yun ang experience. Civil status ito yung gano'n. Dili, employment status. Kasi na-border ka, no? Employment status, si Bobby, kanigin si Bobby, magbugal-bugal ni Bobby Kapampangan ni. Gitangutan na siya, employment status, ang itubag ni John Bacos, married.
Meron tayo meron di ordinance. Now, first is itanaw na to ilahang skills. Second, kung ang skills nila di kayo superb, di kayo delighted, o di kayo excel siya. Tanaw magyapon ang training. ba siya length of service? Kung wala ka education, nakabay skills, nakabay training. Kaya, like for example, ang basurero, hindi naman kinahanglan tao nga mag-itsa sa basura. Mas experience, di ba? Mas mayo. Kasi silang Malaysia, paglaban sila tawag basura. Unless otherwise siguro, like for example, no, kung atong tanahon sa local government code, moingon ka nga, ang amang ka gi-assign, ako mo section head diya sa City Mayor's Office. Asa ka under sa CIO, no? City Information Office. Tanahon tingali nato, kaya naaman sa local government code, kung unsa ang qualification sa isa ka City Information Officer. Kana siguro yung basihanan. Kana mo na siya iyang kuan gyud, nga standard, no? Ang gani nagani na sa ato ang personal service kanang board nato, di ba? PSB. Matag-isa na criteria. Now, sumayon gid nato. Pero that is for regular employee. Wala maguti casual good. So naghimo ta og unsay mga guidelines nga subayon nato sa regular employee. Yes, of course. Sige. Ay dili bud pasabot nga sinan tag-hire casual employee nga ang buhaton na po sila tutok. Buhaton wala skills o training o education. So, inga na atong katuyuan ni ani dili daw tan. So salamat kayo. Yes, Councilor Agbagan. Salamat kayo, Councilor Agbagan. Wa naging oras, no? So gipangutana lang gyud kanamo kay at least gusto pud masayran sa mga katawan mo dili gyud ay gibabagan. Even the Committee on Labor, siya may mas mga din labor. Kay concern kay Councilor Agbagan ani labi na intaw, mga intaw mas sweldohi pa. Ubad nagkabulan, mga sweldo ang ato mga. Labi na ang gipasalinlan ang City Ordinance, kaya ipanday sa sangguniang panglungsod, ang dagas chairman, the Committee on Labor. Ato na pong iawhag ang mayor, no? Nga, he has to do his part. He has to work. Ipasa niya sa ato, kaya ato aprobahan. Ato is tanawon kung okay ba. Dili kay, dalit sa pasangil, aso ng gobyerno pasangilan, sige saan yung mura naman itong mga culprit puro. Kung do your job first, and we will do our job more. Diba? So, anak lang. Sige, very simple. Ano lang, nakasimple ng simple kaya. Kung ilagay na nang ipurwag ka ron, unya siguro, yun na. Ang ato mga nakita ni Brad, kung sa iyang end, gusto niya shortcut. Pero kung gusto ang sasang ko niyang panglungsod, gusto niya, bagay, problema, magian. Ito. So, muna Ganyan na siguro. Hunang-huna ramang good na kay mga advisor dan sanggunian, sa Bisuron, babag, hindi. Basta sweldo ka, reasonable and legal, we will approve. Basta rin ang mga sabi. Correct. Sige, Councilor Agbagan, salamat kayo. Okay. Salamat kayo. Wala kita oras. God bless. So, inyo na bati mga kaigsunan, si City Councilor Provincial Bong Abagan Jr., agatong chairman sa Committee on Labor sa Sangguniang Panglungsod nga maontay na pasanginlan in town sa ato mga advisor. Nakita usab sa atong mayor kay matud pa ang kiniko ng ordinansa nga gi-approve sa Sangguniang Panglungsod mao kuno nahimo babag. Abi nimo Brad no last naman ni pinakadako nga maapektuhan ni kaning mga department heads nga maagian sa mga papel. Okay? Kung sila may mag-atubang mga kaso. Dayon daghan kayo, daghang problema. Naay pulis gipatay, inspektor, gahapon bisaris gikinahanglan ning imbestigaran sa atong of course sa atong kapulisan ning siyudad sa Iligan. Wala tag ito oras siya no. Inaot konta nga ato ning ma-take up. Karong hapon siguro take up ni Councilor Abagan ang ganing kamatayon sa usa ka pulis. Kasi apelyido to Bisaris. Bisaris no. Ko lang na sa Facebook, kaya na ako na ma-open. Sana maimbestigaran pagpatay ni Captain Bisaris ug ang paghatag og statement sa PNP spokesman Colonel Balmacida na isolated lang daw na nga kaso. That's irresponsible statement. No, matod pa diri sa nag-text. Responsible kay matod pag Colonel Balmacida
Ano? Isolated case ako no. Oh. Ang pagpatay. Kaya yung mga police di ay contact yun, isolated case lang. Anyway, ato na itik up siguro unyang hapon pinagi ni Councilor Abagan nga Chairman atos Committee on Police sa sangguniang panglungsod. Wa na tayo oras mga silingan sa atong tulumanon. Ang kasayuran sa katawan tayo yung mga lagay sa kanyinan City Councilor Ariel Parinio ang hapon. O City Councilor Bayani Ariola. Salamat, may buntag Iligan. God bless Iligan.